Alright, for today's video is pag-uusapan ho natin yung public market, no, na maganda, aesthetic, modern, high-end. Well, sa Pilipinas kasi marami tayong mga napuntahang lugar. Yun na nga, Naga City, Naga City Camarines Sur, Legazpi City Albay, Agda Public Market Davao City, La Paz Public Market Iloilo City, and Central Public Market ng City proper of Iloilo City. So parang gusto kong i-discount muna, hindi ko muna isama si Iloilo City, yung Central Market or Central Public Market, kasi siya, it's a PPP. It's a public-private partnership. So doon tayo sa talagang 100% na government-owned public market. Ituloy pa natin yung palengke na napuntahan ko na magaganda, Maramag Public Market, Bukidnon. Meron din yung Kasiguran, Sorsogon, Bicol Region, public market yun, no? Tapos ang Sorsogon City, maganda rin ang kanilang public market. So far, ang pinakamalinis dyan ay ang Kasiguran, number 1 ang Maramag, number 2 ang Kasiguran. Tapos number 3, hindi ko pa masabi kung alin, no? I think it's Agdao Public Market ang number 3. So ang La Paz Market, hindi ko pa masabi kasi hindi pa sila tapos, no? Hindi pa siya hindi pa tapos ang La Paz Public Market. Anyway, so ito na yung natin, yung kinatatayuan ngayon sa Calapan Public Market or pamilihang bayan ng Calapan City, Mindoro, Oriental Mindoro. So tingnan natin kung ano ibig sabihin ng pinaka, or what is the definition of a beautiful public market in the Philippines. Tinanong natin sa Wikipedia at ang sagot ho niya ay ito: a beautiful public market for or palengke in the Philippines is defined. So ulitin ko. A beautiful public market or palengke in the Philippines is defined as a clean, organized, well-ventilated, and culturally vibrant community hub that serves a modern alternative to traditional congested markets while retaining the essential lively atmosphere of local commerce. Yun, no? Ang definition ng isang magandang palengke dito sa Pilipinas. It bridges the gap between traditional wheat markets known for being musty and modern, comfortable shopping centers, offering a pleasant, safe, and hygienic environment for both vendors and shoppers. Key characteristics of a beautiful Philippine public market: hygiene and modern sanitation. Okay, key characteristics of a beautiful Philippine public market. Number 1, hygiene and modern sanitation. A defining feature is being highly sanitary, with no lingering odors or standing waters or water. Modern beautiful markets often feature stainless steel, ergonomic wheat market counters, and integrated grease traps in every stall to prevent sewer clogging. Yun, no? So all in all, malinis, aesthetic, ano yung dito? Clean, organized, well-ventilated, and culturally vibrant community hub that serves a modern alternative to traditional congested market while retaining the essential lively atmosphere of a local commerce. Yun na, no? So malinis, organized, well-ventilated. So yung dalawa ba yun is malinis ba? So the answer is yes. So far, malinis. Well-ventilated ba siya? So far, the answer is yes, no? Ventilated, walang init. Oo, so yung doon sa sa public market ng Central Public Market, yung sa may PPP sa Iloilo City ng kanilang pinaka city proper, masasabi natin na actually una ko pa lang pasok doon, nasasabi ko na parang hindi siya pasok sa aking panlasa kasi nga napakainit, hindi siya well ventilated. Oo, so ramdam ko partida gabi yun, ha, at malamig pa, bagsak pa yung natin ngayon temperatura, so what more sa summer time, di ba? Oh, so lalong iinit yun doon kasi ang ventilation dalawa lang, entrance and exit. Ibig sabihin dalawa lang yung parang pasok sa isa sa kabila at lalabas sa kabila the other way around, depende sa headwind. Anyway, so malinis ba siya itong palengke na to? So far, yes. The answer is yes. Well ventilated, the answer is yes. Organized ba siya? So far, yes, no? Kasi organized siya, no? Karne, manok, mga processed foods, mga longganisa, yan, no? Sabihin natin. Ito yung manukan, isdaan naman sa unahan. At so far, wala akong naamoy na mabaho.
or Malansa. Ang galing. 'Di ba kasi doon tayo nagmula ha. Oh, tapos yung CR naman, pinakaunting ano kasi ihingi tayo galing sa mahabang biyahe. Wala, ang bango ng CR, ang galing. Very good. 3 pesos pati yung ano, bayad, mura lang. Oh, tapos yung mga gulay dito, oh, presko. So, ulitin natin ha, ventilated ba siya? Well ventilated, organized, and cleanliness? The answer is yes. So, ngayon, yung pang-apat. So, culturally vibrant community hub that serves a modern alternative to traditional congested markets while retaining essential, lively atmosphere of local commerce. So, ano sa tingin nyo? Ha? Culturally vibrant ba siya? Community hub that serves a modern alternative traditional congested na mga and chaotic na mga old style public market sa tingin nyo, no? Vibrant ba siya? So basta ano siya, maganda siya dito na portion na punta natin yung isdaan, manukan, karnihan. In fact, doon tayo nagsimulang mag-vlog, tapos umikot tayo doon sa may mga niyugan, tapos dito sa may sari-sari store, mga gulay, no? Fresh yung mga gulay nila dito. Tapos ito naman na side karinderya, it is canteen. Oo, tapos meron tayong kakainin mamaya humba. Okay, anyway, so mamaya na yan, palengke tayo. Liga ng palengke. Liga ng pagandahan ng palengke sa Pilipinas. So ako yung jury. Jury ba tawag dyan yung, ano, yung judges. Ayan. Judges naman. Judge lang pala. Ako yung maghuhusga. Maghuhusga. Hindi. Ano lang, kumbaga base lang to sa aking paglalakwatsa lang din naman eh. So, hindi na siya this time dahil tinanong natin si Wikipedia, hindi na siya matatawag na beauty of Ipalengke is lie within the or hindi natin masasabi na beauty of the palengke in the Philippines is within the eye of the beholder, no? So ibig sabihin depende daw yan sa mata ng nagtumingin kung maganda ba. So syempre pangit naman ang ganun. Di ba syempre pag meron tayong bias, yun yung magiging matik na maganda sa atin kahit hindi naman talaga maganda, hindi naman talaga malinis. Hindi naman talaga well ventilated dahil nga sa within the eye of the beholder daw. So dapat tayo mag-set ng standard, di ba? So ang standard ho ng palengke yan nga ulit natin, kailangan una malinis, pangalawa organized, pangatlo well ventilated, pangapat kailangan ay culturally vibrant, yun, basta ganun, no? So ano sa tingin nyo? Maganda ba siya? Oh, syempre di kasali yan ha, yung mga ano, kasi palengke naman, structure lang naman ang pinakano natin, structure, design at sistema. So far okay ang structure. Pulido, solid, hindi siya gawa sa mga kalawanging mga materyales, hindi siya gawa sa kahoy at kung ano na pang mga lumat bulok na mga estilo ng mga gusali. Tapos yung concrete at ito pa aesthetic din ang style nila, yun nga lang very overwhelming ang kulay, masyadong orange na orange. So ibig sabihin ang judging ko dito, so malinis, yes, Iloilo palengke nila is malinis, yun nga lang hindi ko pa masabing malinis, so parang hindi ko muna i-check yung Lapas public market na napuntahan ko sa Iloilo City kasi nga hindi pa yun tapos. Kita ko doon, no? Hindi pa natin masabing organized kasi hindi pa nga tapos, no? Wala pang mga display yung ibang mga tawag nito, ibang mga stalls, gano'n, no? So dito lang muna tayo, malinis ba siya? So mali ko siyang i-compare din sa Agno Public Market. So malinis ba aesthetically? Aesthetic kasi dapat yung magaan sa mata, yung wow factor, ganun. Ito kasi parang maduduling ka lang pagka punta mo rin kasi yung kulay napakatingkad, orange tapos yellow, diba? So very overwhelming. Okay naman yung mga bright color para siguro yung pag may eroplano hindi mabangga kasi visible masyado. Anyway, ano lang, nagjo-joke lang ako doon kaso nga lang corny. Anyway, so yung overwhelming siya, ito tunay to, overwhelming ang kulay ng palengke nila dito pero malinis. So I don't know kung sa iba maganda to, pero sa akin maganda din naman talaga siya, yung simento, konkreto. May opisina sila dito, ang gaganda. Tapos naka-color orange. So sa mga taga rito sa Calapan City, please if care to explain ha, kung meron kayong time o kung trip nyo. So bakit kaya ganito ang kulay orange? Is it may significant meaning ba to, or ano ba significant nito sa inyong syudad, sa inyong lungsod? Baka meron tong ibig sabihin, no? Is it stands for Calapan? Pag sinabi natin Calapan City is represent color orange, ganun ba? Tapos how about yellow? How about blue sa gitna, no? So ano siya, para siyang rainbow. Siguro ang gusto ng Calapan City is makulay ang buhay. Parang gano'n, so makulay ang palengke nila dito. So aesthetic sa akin yung structure nung tawag nito, sa may yung structure, yung pintura, yung design ng Lapas Public Market sa Iloilo City. Tapos sa Davao City naman, modern naman ang style. Kasi yung para siyang shopping mall sa labas, tignan yung kanyang outer facade ng Davao City. Yan nga, may mga ano siya, lakad tayo dito ang konti.
So outer facade ng Davao City meron siyang yun na nga, akala mo talaga yung shopping mall. Pagkapasok mo sa loob, yun na nga, isdaan pala siya, isdaan karnihan. Tapos syempre mapapamangha ka ulit kasi meron kang makikitang tawag nito escalator na gumagana at elevator din na gumagana. At tapos meron ding walkator. Wala palang escalator, sorry, it's a walkator pala. Walkator tapos elevator. So dito sa meron silang ano dito, ramp para sa mga sasakyan siguro to, mga scooter, motor, or yung may madalang mga yung tulak-tulak na kariton, pwede no? Na mga naka-wheelchair, pwede rin siguro. So far, ang masasabi ko pinakamagandang palengke para sa akin ha, na napuntahan ko, ito walang bias, yung lugar ni Liner Bredo ng Naga City. Ang ganda ng palengke nila doon hanggang 5th floor. Meron pang parking space sa pinaka-roof deck. Pangalawang pinakamagandang palengke is yun nga, Davao City, na Agdao Public Market. Tapos, pang-lima ay Sorsogon City, pang-apat is Casiguran City. Ano pang-lima? Wait lang, number 1 Naga City. Wait lang, lakad tayo habang naglalakad para hindi boring sa pala mga manonood. So I'll go number 1 ha. So top 5 tayo. So first kong tatawagan is yung number 1. Number 1 I'll go for Naga City Public Market, Naga City Camarinesor. Number 2 I'll go for Sorsogon City Camarines Agdao Public Market rather no. Agdao Public Market Davao City for number 2. Number 3 para sa Sorsogon City Public Market. Number 4 para sa Kasiguran Public Market. Number 5 ang Maramag Public Market ng Bukidnon. So yun lang, number 5 lang muna. Alfonso maganda pero nitong huli punta ko pangit na no, madumi, makalat. Okay, so asan yung lapas? Bakit walang lapas ng Iloilo City? Kasi nga hindi pa nga tapos no, hindi pa siya pwedeng isama sa paligsahan sa liga. Sa Liga ng Palinisan, pagandahan. Pero aesthetic, panalo na siya, number 1. Pinakamagandang design, structure sa labas, yung pintura, color white, tapos yung kanyang design, lakas siya maka-Europe pa rin, grabe consistent ang Iloilo City pagdating sa mga ganyang estilo ng building style. Talagang sila, European style. So, aesthetic na siya sa labas pa lang. Kaso nga lang ngayon, hindi pa siya tapos, so hindi mo na siya sasama sa pagandahan, paligsahan ng pagandahan ha. I mean pagandahan overall ha, na overall judging na standard. Pero sa pagandahan wala nang makakuha sa pinakamaganda na siya. Disenyo pa lang. Panalo na si Lapas Batchoy. Lapas Batchoy. Anyway, so yun. Si naman si Public Market Central ng PPP nga, nga siya, maganda naman yung kanyang palengke. Pero hindi ko muna siya isama. I mean, hindi siya pasok sa top 5 na maganda. Maganda yun sa labas, sa loob, structure. Pero kasi siya, public. Sorry mga taga Iloilo kung hindi ko talaga siya makonsider as maganda siya, walang question, maganda. Siyempre modern, high-end, high-tech. Pero yun nga, we're talking about overall. So, government ang category. Siguro kung mayroon tayong mga mga PPP na category, so sige, pag-usapan natin yan, pwede. Tapos natin sa second floor. So, siyempre, para talaga ma-justify natin yung sinasabi natin na maganda. So, hindi ko pa sinabing pang ilan itong Kalapan palengke. So, ang pinag-usapan muna natin yung aking napuntahan na mga ganda, top 5. So, mayroong isa doon tatanggalin ko sa top 5. Kasi magic 5 na talaga yung pwede. So, meron akong tatanggalin na isa para ipalit ko si Kalapan. Kasi pasok na to si Kalapan, palinisan, pagandahan, arrange, organize. Aesthetic nga lang talaga, kinulang siya sa aesthetic. Okay sana yung disenyo, yung yung structural design, okay siya, maganda. Ang problema lang yung kulay. Hindi naman problema yon. Akin lang yun. Don't take it personal mga taga Kalapan. So ko yan, kumbaga parang personal perspective or personal preference, no. So I still prefer yung sa Iloilo na mga style ng nila, structural design and at the same painting, no, yung selection, yung decision making nila kung ano yung pipiliin, selection of painting of colors, ganyan, no. So doon tayo believe ako sa Iloilo City kasi they keep it simple, minimalist but very beautiful, di ba? Sana all. So yun yung palengke ng Kalapan. Ito yung outer facade, overall view kapag ka nasa labas ka. Siyempre magbabago ang perspective kapag ka nasa loob ka na, no? So kaya tayo lumabas ulit at nagsimula tayo sa pinaka second floor. So lakad ulit tayo dito kasi perspective view.
So, sa huli ko sasabihin kung pang ilan itong si Kalapan. Is it number 1 ba? Meron ba siyang papalitan sa number 1 spot or sa number 5 sa ika-5th spot? Basta ulitin ko, number 1 ko na pinakamagandang palengke. So far, malinis, organized, well ventilated. Dami mga pagkain, mga benta, lahat-lahat. At meron pang car park sa pinaka-roof deck, no? 4th floor or 5th level rather. So it's the Naga City Public Market ng Camarines Sur. Second, ang Agdao Public Market ng Davao City. Third, ang Sorsogon City Public Market. Number 4 ang Kasiguran Public Market. At number 5 ang Maramag Public Market. Yun, no? So pasokin na natin to dito nang makita natin kung pasok ba siya sa top number 5. Meron ba siyang mapalitan? Anong spot kaya ang kanyang papalitan, no? Is it number 1 or number 1 or number 5? Sinong matatanggal, no? Is it Naga City in number 1 spot? Is it Davao City in 2nd spot? Is it Sorsogon City in 3rd spot? So lawak laki kasama rin yan sa ano, sa tawag nito, sa ating criteria of judging. Okay, ito yung ground floor area kung saan matatagpuan yung mga RTWs, mga dry goods, and sari-sari store na rin, grocery, ayan. Food court na sa taas. Oh, meron pa silang parang shop, parang mall talaga siya, no? May mga upuan pa, oh. Wala mang ganyan ang ibang mga palengke. Actually, wala pa akong nakitang palengke may ganyan upuan. Ay nga pala, dagdag ko pala yung Balayan Public Market. Ay, hindi rin, makalat na dumi. May portion lang na maganda. Balayan Public Market is sa sa Batangas City. Wow, so maging sa ganito na area, malinis pa din. Tapos ilog sa unahan. Pero siyempre hindi kasama ang ilog at dito ko na sasabihin kung pang ilang spot ang public market ng Kalapan. Okay, so ano na bang natin ating ranking, no? Judgment, final judgment natin, no? Is it pasok ba siya sa number tag nito? Top 5? What do you think? Ito may hard case kung okay. Okay. Tatanggalin ko si Kasiguran. Wait lang, hindi maganda si Kasiguran Public Market. Kaso nga lang, wait lang sino tatanggalin ko? Hindi rin Sinaga kasi malaki Sinaga. So Sinaga ay mananatili sa number 1 spot. Tapos mananatili sa number 2 si okay, sorry. I'll go for tanggal si Davao City sa sa 2nd spot. Ipapalit ko to si Kalapan Public Market. Tapos tanggalin ko si Sorsogon City sa number 3 spot. Hindi. Manatili sa number 3 si Ibig sabihin yan, mas nagagandahan ako sa public market ni Sorsogon City. So number 3 pa rin. So number 4 tanggalin ko si Kasiguran. So ipapalit ko si Davao City, and number 5 naman si Maramag Bukidnon. So nananatili. Siyempre wala nang Iloilo kasi nga hindi pa nga tapos ibig ko sabihin tapos na siya pero hindi pa kompleto. Hindi pa siya fulfilled. Oo. Hindi pa napuno ang mga stalls ni Lapas Public Market. Pero yung kanyang pagandahan nga aesthetically sa labas, panalo na, number 1 na siya, wala na makaagaw nun. Silyuhan ko na, lock na, silyo. No one can surpass. Kaya thank you for watching. Sana ay nagustuhan nyo yung natin, wala lang, vlog lang, content na yan ang comparison. Bye bye, ending at